Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, huwag kayong magtaka sa panahong ito na tatalakayin ko at papapatunayan ko nga si Judas, yung nagtaksil kay Hesukristo, isa sa kanyang mga 12 apostles. Papatunayan ko nga si Judas ay mapasalangit, maka-enjoy sa heavenly pleasure doon sa kalangitan. Bakit? Isa-isahin natin. Una mga kapatid, sang-ayon po ba kayo na si Judas isa sa mga 12 disciples of Jesus? Oo, hindi. Okay. Isa sa 12 disciples of Jesus Christ. At alam ba ninyo mga kapatid, yung mangyayari sa future na si Hesus Kristo ay ipapako sa cross para tutubusin ang kasalanan ng lahat ng tao, ito ay plano ng Diyos. Ayon sa Biblia, I'm not talking about Islam, because Islam, permanente ho ito ang belief ko about Islam. Wala akong pagdududa sa Islam. Sa hadith at sa Quran, basihan ko ang aking pananampalataya. Pero discussing to the Bible para ipapakita ko sa inyo na ang Biblia ho, pwedeng gamitin left and right. Ibig sabihin, kung anong gusto mong relihiyon, gusto mong pananampalataya, pwede mo gagamitin ang Biblia. That's the reason why there are so many religions or denominations under one banner, the Bible. Ganito, di ba si Judas ang nagtaksil kay Jesucristo? Di ba ang pagpapako ni Jesucristo sa krus ay programa at plano ng Diyos sa pagtubos sa lahat ng kasalanan? Plano ng Diyos. Hindi naman lang siguro ang Diyos nagplano nga si Jesucristo ay lilipad lang doon sa krus at ang mga pako ay papako lang, walang taong gumagalaw. Di ba kasama sa plano si Judas, of course. Plano, it's a plan of God nga si Judas ang magtaksil. You agree? Dahil kasama yan sa plano na si Jesucristo ay maipako sa krus or mapakuan sa krus. Di po ba? At pagligtas sa kasalanan. Makasalanan si Judas o hindi? Makasalanan po si Judas. Okay? Babasahin natin ang Biblia kung ano ho ang sinasabi mismo kay Jesucristo or tungkol kay Jesucristo. Mabasa natin dito sa 1 Juan 2:2, Kapitulo 2, versikulo 2. He is the atoning sacrifice. He is the atoning sacrifice, meaning Jesus, for our sins. And not only for ours, but also for the sins of the world. Sins of the world. Okay, dito sa Tagalog. At siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi na sa buong sanglibutan din naman. Buong sanlibutan. Very wide, very huge, immeasurable. Ang dugo, kapatawaran sa kasalanan. Continues. Mark 2 verse 17. Okay? When Jesus heard it, he said unto them, they that are whole had no need of physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Tagalog. At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Ang pagpunta ni Jesucristo dito sa mundo para sa mga may makasalanan. Yung may mga sala totoo. Si Judas makasalanan? Of course makasalanan. Was Judas righteous? So isa siya. Sa purpose pagdating ni Jesucristo dito sa mundo. Di po ba? Yun ang sabi nila. Romans chapter 5
verse 8. But God condemned his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Datapwat, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Exempted Judas? Kasama si Judas. Nagpakamatay si Kristo para sa makakasalanan. Hindi sinasabi exempted Judas, except Judas. Di po ba, mga kapatid? Now, titingnan natin ngayon. Ang Bible mismo nagpapatunay nga ang 12 disciples, si Judas, wala namang hinahalili si Kristo eh. Nagtaksil sa akin si Judas, ihahalili ko si Juan de la Cruz para sa kay upuan ni Judas. May trono pala ang mga disipulo. Nilalaan ng Panginoon ito, amang Diyos nila, sa langit. The 12 thrones. Tingnan mo. Basahin natin. Matthew 19 verse 28. And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Kayong mga 12 rin. Huwag mong sabihin sa akin, mga kapatid, na hindi alam ni Kristo na magtaksil si Judas this long before ito, prior ito sa crucifixion of Jesus Christ. Hindi pa napako si Kristo nito. Kasi kung alam ni Kristo nga magtaksil or makasalanan si Judas at maiimperno si Judas, hindi niya ito sasabihin. Kung alam niyang maiimperno si Judas, hindi niya ito sasabihin. Pero sinasabi niya dito ay Tagalog. Ang Tagalog At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagka-uupo ng anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan, 12, upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. Mga kapatid, kung si Judas ay hindi kasama dito, hindi pala alam ni Jesucristo. At kung alaman ni Jesucristo nga hindi kasama si Judas dito, kung alam niya, sabihin niya, ihahalili ang isa sa pangalang ito. Dahil ang isang, kasi alam niya, in the Bible, alam sa yung sabi nga niya nga, yung The Last Supper, di ba? Alam niya si Judas magtaksil sa kanya. Pero hindi niya binali ito. Una ito niyang nabanggit, prior to the Last Supper, nabanggit ito ni Jesucristo. Nang ibig sabihin, it's either way, hindi niya alam, mangyayari pala nga ibinta siya ni Judas, magtaksil, or alam ni Jesus. Pero talaga, dahil ang kasalanan ng mga tao, ang kaniyang dugo ay para sa mga taong may mga kasalanan. Ito'y pagpapatunay lamang, mga kapatid, nga si Judas at si Jesucristo ay magkita-kita sa langit basing on the Bible. Dahil, imagine kung ako si Judas nga, kung kayo si Judas, kayo si Judas o ako man si Judas, milyon pumasok sa paraiso, dahil sa dugo ni Jesucristo. Ako nandito ako sa impyerno, hindi ako mag-complain. Jesus Christ, ang dugo mo, napako ikaw sa cross dahil sa akin. Napatawad mo ang mga tao, milyon-milyon, akong nagbinta sa iyo, tumupad lang ako sa inyong kasunduan, sa plano ng Diyos, ako ngayon sa impyerno.
Hindi ka dyan maipako. Kundi ako nagbinta sa iyo at nagturo sa iyo para ipako ka. Napatawad mo yung mga milyon-milyon may kasalanan. Ako hindi mo patawad na mayroon akong papel sa iyong pagkapako. Malaki ang papel kong ginagampanan para maipako ikaw at mailigtas itong may mga kasalanan. Hindi kaya kayo magrason. Kung ako si Judas, hindi kaya ako magrason, ha? Na ang papel ko ay ginampanan ko lamang ito dahil hindi ko ito pinili. Binigay ito yung sa akin. Pinilit ninyo ito sa akin dahil ikaw ang Panginoon ang nagplano nito na ako magtaksil kay Jesucristo para maligtas ang mga tao sa mga kasalanan. Ako kung ako si Judas, hindi ako magsigaw at magsabi saan ang katarungan? Siyempre sisigaw. Kayo sisigaw dahil nandoon sa impyerno ang init. Maghanap kayo talaga ng rason. At saka ang rason mo, ginamit lang ninyo ako, Panginoon. Kayo ang nagplano sa akin na ako'y magtaksel upang mailigtas ang sanlibutan. Malaking papel kung ginagampanan. Ha? So dito mga kapatid, basing on your the Bible, si Judas, ang Biblia nag-confirm na si Jesucristo nagsabi, kayong 12 disciples, kayo, nandoon kayo sa luklukan, ha? Sa luklukan ng kapangyarihan, trono ng 12 na trono because you will be judging the 12 tribes of Israel. So maraming salamat mga kapatid. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.